Hula ko mga 120 na yun. Good morning mga pus. Ngayong vlog na to is ito muna yung ating gagamitin. Iniwan ng tropa sa atin NMAX V1 na naka straight 63. Yung gagawin ko daw dito is lilinisan natin yung kanyang sidings. Saka ngayon dito sa garahe meron din yung NMAX ni Kenneth. Pinaiwan din sa atin ng ilang araw. Pero ito grabe to. Tapos andito din yung Mio Sporty ng ating tropa. Parang lahat na lang ng tropa natin iniiwan dito yung mga motor nila. Syempre NMAX natin. Sakali ka na, punta na tayo sa kalsada. Ito yung ating i-vlog ngayon mga boss. Itong NMAX V1 ng ating kasama. May karga to 63. Grabe ang lakas nito. Ibang klase itong kuha na to. Woo! Grabe, sarap ng 63. Mabigat pa yung bola nito, straight 12 daw sabi niya. Pero makikita ko mamaya. Kasi ngayong vlog na to mga boss is lilinisan natin yung kanyang sidings. Kaya pinaiwan sa akin. Hindi ko alam bakit iniiwan nila sa akin. Siguro tiwala sila sa akin, parang ganon. Bibili lang tayo ng carb cleaner sa shop. Lakas. Grabe, ganito ang motor. Naka-ECU pala to, UMA. Kaya wala siyang speedo. Kasi wala yata siyang limiter eh. Dito tayo bibili na ang panglinis ng sidings. Yan, dito tayo sa Ducati Panigale. I-walk around natin muna tong NMAX bago tayo umalis, para naman makita nyo yung itsura nya. Yung kanyang bore is Pitts bike kung di ako nagkakamali. Tapos yan lang, simpleng setup lang. Ganda yung kanyang kulay, di ba? Para siyang nag two-tone yung kulay. At yun, tara na. Maganda pala sa feeling kung may karga yung motor mo. Parang tipid naman din. Pero naka-touring setup to mga pus. Kasi yung may-ari nito is lagi sa Manila. Hindi naman sa lagi, parang every month ito yung gamit niya, umuwi siya galing dito sa La Union, pupuntang Manila. Tapos every month siyang umuwi. Meaning itong motor na to is touring setup. Ilan na yung odo nito? 43,000. Bata pa. Pwede naman ilong ride ang may karga eh. Basta depende na lang sa tuning ng mekaniko mo yan eh. Tapos ngayon gagawin na lang natin, titinan na lang natin yung laman nito. I mean hindi yung laman. Yung sidings niya, kung anong dapat i-correct. Hindi naman sa nagmamagaling tayo mga pus, pero syempre may knowledge din tayo konti sa siding. Yung MIUI natin, tapos yung NMAX V2 natin. Proud to say na tayo lang nagchuchun doon. Sariling knowledge lang. Lakas talaga, grabe. Pero mas malakas pa to kung machun yung bola eh, kasi straight 12. Pero kailangan din niya kasi ng mabigat na bola kasi long range siya lagi. Manila, La Union to Manila, 273 km kung di ako nagkakamali. 12 kuya. 12 di ba? Oh, 12 straight. GBT. So ganun kuya, gagawin ko. Bili ako ng oil seal sa pulley, bola natin, tapos buong assembly ng kuya, lining. Grabe traffic ah. At yun mga pus, pupunta tayong shop ngayon, motor shop. Nakita nyo naman kanina yung NMAX V1 ni kuya is meron ng leak yung kanyang oil seal sa may pulley. Tapos yung kanyang lining is papunit na yung kanyang, yung lalagyan na ng clutch spring. Di ba yung parang tenga yung style niya, papunit na yung kanya. So sabi niya sa akin, bili na lang ng bago na set. Tapos torque drive bibili din siya. SRF din yung kukunin niya, piras kami. Linggo bukas mga pus, baka hindi tayo makapag-rides kasi marami pa tayong gagawin sa bahay. Okay muna tayo sa daily vlog natin, no? Tapos ilang araw pala natin hindi nagamit tong NMAX natin. Eh, may backtone naman na yung pipe ko. Oh, di ba? May backtone siya, tinaw, pakinggan nyo. Oh, di ba? Ang cute yung tunog niya.
drive mo, sir? Lawrence, kuya. Yon. Thank you. Dalawa kayong Loris na kapingo paggabi. Sige, kuya. Thank you. Thank you, kuya. Next time ulit. Nakabili na tayo ng dapat bilhin. Ano pa ba? Ay, yung torque drive pala. At yun mga pus, ito na yung binili natin. Yung kanyang oil seal para dun sa kanyang oil seal sa pulley. Kasi may leak. Malakas yung leak niya. Diba? Tapos bumili tayo ng isang set ng clutch lining assembly. Pang MIUI, pang Soul to. Pero okay naman siya. Same lang naman sila. Tapos bumili na rin ng bagong torque drive. SRF, piras kami. So yun mga pus, linisan muna natin to. Tapos kabit na natin lahat. Isisingit ko na rin pala to. Bumili siya ng bola. Straight pen. Picturein muna natin para may pang report tayo mamaya. Ganun kasi tayo mga pus kung tayo yung naglilinis. Kailangan natin ng report. Tapos lalagyan na natin yung kanyang bagong clutch lining sa bago niyang torque drive. Guwapo. Tapos mga pus, kung ang naglalagay ako ng sidings, naglalagay ako ng thread lock. Kasi nakalasan tayo yung isang araw. Para may peace of mind, maglalagay tayo ng thread lock. Konti lang, hindi naman marami. Yun mga pus, tapos na. Ito na yung 63 basic. Tatry natin. Tapos na yung sidings. Nagtimpla tayo ng straight 10. Pero walang speedometer to kasi naka ECU. Talagang nakapatay siya. Grabe, aggressive straight 10. Tapos kargado pa yung makina. Lakas talaga. Yung nakikita ko lang kung may karga ka is talagang hindi maiiwasan na ma-vibrate ang buong motor. Mas malakas. Mas malakas siya straight 10. Tapos bago pa yung line eh. Sarap. Woo! Ito yung gusto kong set. Yung pwedeng pang touring lang. Hindi ka masasabugan pero hindi pa rin masabi kasi kung sasabog yung isang motor eh, di ba? Yung iba nga high end na yung mga pyesa niya eh, ganun pa rin, sasabog at sasabog. Woo, lakas, grabe. Isang pihit lang yun, tinan mo. Kalang. Woo, grabe. Ay, nakalagay pa rin yung VVA niya, may tumutunog pa rin. Okay, balik na tayo. At naka ECU. Yan. Pamatay na yan. Sa takbuhin ah. Yung di ko lang nagustuhan, ma-vibrate yung engine, yung buong motor. Ramdam mo hanggang dito. Yun yung ayoko sa may karga. Kasi short story, yung aking Sniper 150 dati, naka 59 ko yun. Hindi ko na alam, putik. Basta naka 59 yun, may karga yun. Fully set ng 59. Pero sumabog eh. Kaya ayoko na magkarga. Oh, aggressive, maganda. Woo! At yun lang mga boss. Hula ko mga 120 na yun. At yun lang mga boss. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa vlog ko kahit wala. At peace out.